Pero syempre, pag-usapan muna natin ito. Ito yung isang malagang bagay kahapon kasi dapat kagabi to. Naputol lang yung ating live. Mga ka-GP Natics, dalawa na nga ang connection ko eh. May Globe na ako, may Converge na ako, Daisy. Pero nawala pa rin. Pero itong matindi, mga kababayan, para lapong kumita ng pera, ay gumawa po ng kalokohan itong vlogger ni Digong. Yes po, vlogger ni Digong, mga kababayan. Kung ito hindi dinala sa Quadcom, iba naman po ang nagdala sa kanya. Dinala ito sa NBI ni Director Jaime Santiago. Dahil nga po sa altered, mga kababayan, na statement na ginawa niya, at ito po ay nag-share ng napakarami sa maraming Pilipino at ang tingin nila si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpakalat nun. Pakinggan po natin, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Pero bago natin pakinggan, ipapakita ko muna sa inyo yung kanyang ginawa. Siyempre, para alam nyo yung konteksto, bakit ba hinuli yan, Sir GP? Mga kababayan, eto po yun kung bakit hinuli itong taong ito. Okay, babae po yan ha. Baka mamaya sabihin ninyo lalaki yan. Babae po yan. Ito yung kanya pong ginawa na kalokohan. Ayan. Kung makikita nyo po, lakihan ko ng konti, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ito po ang kanyang ipinagkalat. Okay? So gawa po ito ng ABS-CBN actually, mga kababayan, ng News 5, pero ginawa ng altered na content. Okay? So sabi rito, mga ka-GP Natics, maliwanag na maliwanag, babasahin ko lang po. Sabi niya ganon, sa laban kontra droga. Ito po statement quote card ni Pangulong Bongbong Marcos, Ma'am Brenda Barton. At krimen, o sa laban kontra droga at krimen, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Walang naniniwala na ang solusyon sa krimen at droga ay pumatay ng libu-libong kapwa Pilipino. Hindi tama yon, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil siya po ay naniniwala na ang isang kriminal, mga kababayan, sila ni Abalos, ay talagang dapat ito ay masunod sa batas with due process. Di bali ng ikulong, di ba? Di bali ng ang gobyerno ay gumastos sa pagkain. Basta ang mga ito, bigyan natin ng pagkakataon, huwag po natin papatayin kaagad. So hindi solusyon daw ang patay-patay-patay. Di ba? Sabi pa rito, ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ay sa pamamagitan ng maayos na batas. Yan ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito namang si vlogger, mga kababayan, ay sa laban kontra droga, krimen, yung krimen niya makikita mo. Diba? Talagang yung krimen niya, mali pa eh. Kremin. Parang Kreml S. Hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Walang naniniwala na ang solusyon sa Kremin at droga ay pumatay ng libu-libong kapwa Pilipino. Hindi tama yon. Ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa pamamagitan ng maayos na batas, gumawa tayo ng batas na gawing legal ang droga sa ating bansa. Yan po ang ginawa, mga kababayan, ng vlogger na ito. At syempre, dahil sa paggawa niya ng quote card na ganyan sa pag-altered, ayan ay kumalat. Kumalat po yan, mga ka-GP Natics. At napakarami po, umabot ata sa 50,000 shares. Yung inabot po ng pag-share ng na yan. So ngayon, dahil nga sa dami, mga kababayan, ikinakalat po yan. Ayan, kaya tayo marami nang nagsusulputan ng mga adik ngayon. Kaya marami nang pumapatay. Dahil presidente na ang nagsabi na gawing legal ang droga. Tapos isinasama pa nila doon yung mga, tawag dito, yung mga edited, yung mga cut version nung sinabi ng ating spokesperson ng PNP na mga kababayan, yung mga gumagamit daw ng droga na iba ay hindi daw yun addict. Yung iba daw ginagamit yun para sa kanilang para hindi antukin sa biyahe, mga ganon. Binigyan nila tuloy ng ibang kahulugan. Kaya ngayon, mga kababayan,
dito ikinabit yon dahil daw sa pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Okay, so pakinggan natin mga kababayan yung nangyari dyan sa NBI kung paano po nila ito sinalakay, paano nila trinace. Kaya ingat-ingat tayo sa paggawa para lang kumita ng pera. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa tanggapan ni NBI Director Jaime Santiago at anumang oras mula ngayon ay magsisimula na itong interview sa kanya, pero medyo kakaiba yung setup mga kapuso dahil dito makikita natin na naka-live zoom siya ngayon dahil meron siyang kakausapin na hepe ng NBI Cebu at ito ay may kinalaman sa pagkakaresto ng isang vlogger na di umano ay may ginawang pag-a-alter sa isang post ng isang media network na dinadagdagan yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga, nagkaroon ng operasyon ng NBI Cebu at nahuli ang suspect. Nung nakita namin ito, while in the course of cyber patrolling, nakita namin na isang vlogger na nag-post ng ganito. Altered na yung post na may caption pa. Ito yung post in question. Grabe, oh. Okay. Yung caption ng post niya is, legal na daw ang droga, bago angry face na emoji. Grabe naman ka, Marcos. Ngayon, harapin mo lahat ng hamon kung makakabalik ka pa pagkaluoy sa mga inosente. Okay, mga kababayan, ipapakita ko lang sa inyo. Sorry kung pinutol ko. At ipapakita ko sa inyo yung isa sa mga tinatawag po natin na shared post na talagang kumalat po ng napakarami, mga kababayan, na reaction at syempre ipinost din nila ito sa napakaraming pages. Okay? So ipapakita ko, ito po yung isa doon, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Tingnan nyo po ang implikasyon. Tingnan nyo po ang consequences. Sabi niya gano'n, no? Ito ay si Miss Kilay Vlog, mga kababayan, may caption pa. Dahil nga, nakuha nila yung edited na quote card ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ginawa nila dito, mga kababayan, ay, gawing legal daw ang droga sa Pinas. Ha ha ha. Without even checking and verifying kung ang quote card ba na to ay totoo. Sabi, baka sa 2026, puro addict na ang mga tao dyan. Maayong bungkag kaninyong tanan. Dinampot ko lang po yan. Hindi po galing sa akin ang picture. Kita nyo mga kababayan, dahil galit sila sa Pangulong Bongbong Marcos. Pag may nakita silang ganitong atake, kinukuha na kaagad nila. 'Di ba? Kinukuha na kaagad. So this is, nakita ninyo, isa lang yung react, 7 comments. Pero hindi lang po ito, mga kababayan, isa lang ito sa mga nakuha ko dahil hindi ko na nga naabutan, 'di ba, nung pina-take down ito ng NBI, yung mga ibang mga posts. So, kumbaga, napakarami po ng mga naka-receive. Marami po ang mga nakakita. At syempre, alam nyo naman ang mga DDS ang ginagawa nila kapag pabor sa kanila, itong iba ay binubush pa nila. So mas marami po ang ikinakalat or nakakalat na mga maling impormasyon na gaya po nito. Dahil nga yung iba, walang kakayahan na mag-research, walang kakayahan na mag-verify ng information, ng balita, ganito ang nangyayari. Kaya masama ang tingin nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Sino ba naman ang presidente? Isip-isip mga Pilipino, meron bang presidente na gagawing legal ang bato? Diba? Kahit nga yung usaping Mary Jane, talagang hanggang ngayon sinusulong ni Robin Padilla yung Mary Jane na yan, 'di ba? Yung medical Mary Jane ay gawing legal pero hindi po makapasa-pasa yan. Ito pa kaya sasabihin ng Pangulo na gawin legal ang puting bato? Mga kababayan, ang Pangulo natin hindi po ipapahamak yung kanyang sarili. Kahit sana galit kayo sa Pangulo natin, huwag niyo po sana ginagawa ang mga bagay na to. Kasi maraming mga kababayan natin ang nakukurap ang kanilang mga isipan
dahil sa inyong mga ginagawa na ganito. Again, mga kababayan, sa mga kapwa ko vlogger, maging DDS man kayo o pro admin or BBM vlogger, okay? Pwede naman tayong kumita nang hindi po tayo nagpe-fake news. Pwede tayong magbigay ng opinion, 'di ba? Pwede tayong mag-ano ng patanong, pero wag naman po tayong mag-altered ng mga tinatawag na quote card. 'Di ba kasi ang quote card ay directly coming from the person who said that statement. Okay? So huwag nating palitan. Okay lang mag-interpret tayo, pero hindi po natin pwedeng sabihin at palitan yung quote card at dadagdagan para mag-iba po yung ibig sabihin, mga kababayan. Ako nga sabi ko sa inyo, guys, ilang taon ako nagtiis? 2021. 'Di ba? Ang channel ko dati, may 11,000 yung karunungan at kaalaman ko. Kumikita naman ako ng kahit papano 40 to 50,000 every month dati. Tapos nagpalit ako sa politika dahil nga sa pagmamahal ko sa Pangulo natin. Gusto ko makabalik ang mga Marcos. Ang nanonood sa akin, 5. Nanonood sa akin, 10. Nanonood sa akin, 20. Pinakamalaki na ang 100. Pero parang ano pa, madalang pa, mga kababayan, kapag summer na umuulan. 'Di ba? Pero nagtiyaga po ako, ilang beses akong na-demonetize. Ilang beses tapos mga siyam ata yun. Pinakahulihan na terminate yung karunungan at kaalaman ko. At alam nyo ba, hanggang ngayon, yung karunungan at kaalaman, may kinalaman pa rin sa channel na to. 'Di ba may pasakit pa rin? Bakit kamo hindi ko makuha yung silver button ko dahil sa account na yun? Kasi same ang pangalan ko 'Di ba? Yung naka-register na pangalan doon, yung tunay kong pangalan at yung tunay kong pangalan naka-register din dito. Nakita nila 'yon. Pero mga ka-GP Natics, ang gusto kong iparating sa mga vlogger, huwag kayong masyadong tumingin sa pera. Kung gusto nyong tumingin kayo sa pera, pagsikapan ninyo. Magtiyaga tayo. Mga kababayan, ako kumita ako. Nakarating ako dito dahil sa pagtitiwala ninyo. Last year lang, 2024. From 2021 hanggang 2024 ng June, hindi ako kumikita. Pero hindi po ako nami-make news. Diba? Hindi kagaya ng ginagawa ninyo. Oh. Yun ang caption ng pinost niya. So, in-raise namin with the coordination with the Office of the Director. So sa ginagawa mong ganyan, kumikita ka. Okay. Opo, pero maliit lang po siya. Kita nyo? 1 centavos dollar lang po. Oo, kumikita ka pala. Tapos ang liit lang, pinagpalit mo yung, nako. Alam mo, isa lang ate, ang ano dyan, magsikap ka. Be consistent doon sa iyong mga content. Kung ikaw galit sa Marcos, wag naman ganito. Diba? Ang saklap. Oh. So depende sa dami ng viewer mo, ang natatanggap mo na bayad. Ma'am Ganun ba? Joanna. Opo, pero tingnan ko yun. Wala siyang dollar po. Kasi Nyo, napahamak ka tuloy. tapos, alam ko lang, dinilit ko na lang po. Ma'am, anong gusto mong sabihin kay Presidente BBM dahil sa ginawa mong yan? Kung meron ka mang mensahe po, ano po yun? Thank you. Sorry, gusto tawanin niyo ako. Nako po. Hindi talaga ako. Wala na trabaho siya nagpupunta kami. Sa mga kababayan natin na naniwala sa iyo, anong masasabi mo sa kanila? Ano sir? Galit lang ako sa Duterte. Nakakatawa ka naman. Eto na, umamin na, nahuli ng NBI, gumawa ng fake news. Nag-altered ng statement ng Pangulo, nagsusorry. Tapos sabihin mo, galit lang ako sa Duterte? Nakakatawa kayo mga DD shit. Nakakatawa kayong mga idiotertes. 'Di ba? Nakikita nyo na, nandyan na yung
katunayan na itong babaeng ito, na isang vlogger, mali na ang kanyang ginawa, sasabihin nyo, galit lang ako sa Duterte? Sino ba ang gumawa ng mali? Ako ba? Nakakatawa kayo, boy! Bakit ko ito ang ginapit? Oh. Oh. Diba sabi niya kanina nagsasorry siya. Kung pwede daw i-delete niya na lang. Mga kababayan, paano niya gagawa ng paraan? 'Di ba? The damage already been done. And it's already been spread through. Nako, ang hirap pigilin yan, madam. Parang virus yan na madaming pinuntahan. Nako po. Oh. Unti-unti na kami, kumukuha kami, nakikipag-cooperate sa amin ang Facebook, nakikipag-cooperate ang TikTok. Oo. Ito na po. Kaya warning sa kanila. Ma'am Lulu. Hindi namin sila May. tatantanan. At sir, mensahe din po sa ating mga kababayan dahil sa mga sandaling ito, tuloy-tuloy pa rin po yung pagkalat po ng fake news. Ano po inyong paalala sa ating mga kababayan na mahilig po talagang kumuha ng impormasyon sa social media? Ako naniniwala, Miss Longhair, no? Ako naniniwala na talagang itong mga to, yung iba dyan, nagtatry lang. 'Di ba? Gusto nilang kumita ng pera. Hindi ko nila lahat. Yung iba kasi talagang bayad. 'Di ba? Dahil may engagement. Bayad ng eto opinion. Kasi ito yung mga lumalabas na usap-usapan. And I agree. Dahil sinabi din naman ni Katrina Ponce na meron talaga nagbabayad sa kanila. Ang bali-balita pa nga, 6 million to 7 million ang isang buwan ng mga vlogger na yon na pinupondohan ng China. Pero sa mga maliliit naman na kagaya nito, dollar lang. Well, I don't know kung sila ay nakakatanggap din, mga kababayan. Kasi, titignan nyo bakit ka alam mo na mali, alam mo na dollar lang, or $1 or cents dollar lang, ang kikitain mo. Pero pipiliin mo na gawin ang mali. Alam mo ang consequences ng ganung bagay. So, mga kababayan, kung ako ang mag-iisip, there's something wrong. Bakit ka gagawa ng ganung bagay na alam mong hindi ka naman kikita? 'Di ba na cents dollar lang yung nakukuha mo? Wala pang 50 pesos. Sa makatuwid, kung bakit lumalakas yung loob mo, tingin ko, it's either, baka mamaya, bayad sila by doing that wrong ideas. 'Di ba? Yung mga ganitong bagay. So, dapat mag-isip-isip tayo, maging aral sa atin to. Etong bagay na to, ikasisira ng pangalan natin. 'Di ba? Hindi lang pangalan mo, anak mo, pamilya mo, damay dito. Oh, imposibleng hindi ka nila makilala. Imposibleng hindi ka nila ma-identify sa ganito. 'Di ba? Inilabas ka pa sa social media. Yun nga, yung mga kababayan natin, suriin ninyo kung yung bang sinasabi dun sa social media ay tama o mali. No? Yun naman mga gumagawa, yung iba'y katuwaan lamang, ay hindi katuwaan ito. May kaakibat No, na. hindi po ako nagbibintang ng bansa. I'm saying and I'm echoing what Katrina Ponce said. 'Di ba? Sinabi niya na itong si Martin Andanar, etong mga pinupondohan ng China, kaya nga lagi sila doon, nagkakaroon sila ng mga 'di ba? At saka inamin din, 'di ba na sila ay nagkakaroon ng conference doon sa China o sino nagpopondo? 'Di ba sinabi China? O yun ba ay pagbibintang? Nanggaling sa bibig nila yon na yung conference na yon, yung mga meeting na yon, yung pinuntahan nila ay pondo or funded ng China. Oh. So paano ano doon, ang deliberation doon? Sige nga. Sasabihin ko ba, funded ng Pilipinas? Eh sila na yung umamin? Thank you. Ito na makakasuhan kayo. At pagka nakasuhan kayo, katulad nitong si Wendelin ngayon, umiiyak. Wendelin. No? Hindi niya ulitin. So,
mga kababayan, yun nga sinasabi, Yes, confirm think na yun. before you click. No? Huwag tayong pagdalos-dalos, hindi to biro. Article 154 ng Revised Penal Code, yun ay illegal use of publication in relation to cybercrime law, Republic Act 10175. Ang penalty niyan ay 6 months and 1 day to 6 years plus a fine. Po, 1 day to 6 years. Ang malapit pa niyan, mga kababayan, kung tinuluyan si ate, yung $1 niya kapalit 1 day to 6 years makukulong plus fine. Mga kababayan, magkano? 200,000. Nako ate, mamumulubi ka talaga dyan. Of not more than 200,000 pesos. No, maliit lang, actually, maliit lang. Pero may pagbabago pa at probationable yan. No, probationable. Pwede siyang mag-probation, but then, ayun nga, tulad ng tanong ko sa kanya, magbagong buhay na siya. Huwag na siyang gagawa ng ganyan. Ayun, mga kababayan, hindi natin alam kung ito ay tinuluyan. Sa mga nagtatanong, anong ginawa? Ako rin po, hanggang ngayon, inaalam ko pa, tinuluyan ba ito ni Director Jaime Santiago? Hindi ko po alam, mga kababayan. Hindi ko po masasagot yan. Okay? Pero sana, tuluyan para hindi pa marisan. Kasi, yung mga ganitong bagay, sila yung magiging presidents eh. Kung pagbibigyan natin ng mga pagbibigyan itong mga to, di ba? Oh, mga kababayan. Pero syempre, discretion yan ng ating NBI director, hindi tayo. Okay? Pero sa inyo, nakikita ko kanina, kayo talaga gusto nyo maparusahan para hindi pa marisan. Tama? Tama, pare-parehas naman tayo, gusto nating gawin yun eh. Pero, mga kababayan, hindi naman tayo yung kagaya ng nakaraang administrasyon na pag nagkakasala, patay kung patay. Dito may due process tayo. Depende kung paano nila yan iti-take. Okay? Alright. Iwanan na natin yan, mga kababayan. At